Nang palabas na si Jesus sa templo, sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, "Guro, tingnan po ninyo, napakalaki at napakaganda ng mga gusali at ng mga batong ginamit dito." So ito ay nagpahiwatig ng mga bagay na nakikita natin sa mundo, mga material na bagay, di po ba? Yun nga, literal. Tapos sumagot si Jesus, "Nakikita mo ba ang naglalaki ang gusaling iyan? Walang batong makapatong na matitira dyan. Magigiba lahat yan." At pinapakita yung kagandahan ng templo, pagpapatayo nito, at kahit yung pundasyon. Pero sinabihan sila ni Lord Jesus Christ na darating ang panahon ng mga tao ay hindi nasasamba na sa literal na talaga na sambahan, bahay-sambahan, kundi sasamba sila sa puso at isipan nila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ni Lord. So mananahanan na sa bawat isa o sa bawat tao. At ayun nga, parang tinatanggal ni Lord Jesus Christ yung mga literal na paniniwala ng tao din, no? Yung sa yung mga bagay na hindi pa masyado naintindihan ng tao, binabago ni Lord Jesus Christ. At binabago niya, ginawa niyang mas easy, mas hindi siya literal, kundi pang misteryo na siya na style. Yun. So mga kahirapan at pag-uusig na darating. Habang nakaupo si Jesus sa bundok ng mga olibo sa may tapat ng templo, palihim siyang tinanong ni na Pedro, Santiago, Juan at Andres, "Kailan po ba mangyayari ang mga bagay na ito? At ano po ba ang palatandaan ng lahat ng mga ito ay malapit ng maganap?" So, yun nga guys. Nagpapahiwatig din sa Lord Jesus Christ din ang pagkaguho din ng Jerusalem sa hinaharap. At hindi lang din siya yung tipong templo, no, na sa talagang bahay-sambahan, kundi nagpapahiwatig din sa Lord na ang maaaring mangyari kapighatian na dadanasin ng Jerusalem or ng kanyang templo or kanyang mga anak, templo na katawang tao or templo na tulad ng yung mga bahay-sambahan, kung paanong wawasakin ng Diablo o kaaway dahil magdaranas nga ng kahirapan. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Mag-ingat kayo upang hindi kayo malindang ninuman. Maraming darating at gagamitin ng aking pangalan. Sila ay magpapanggap na sila ang Kristo at ililigaw nila ang marami." Magpapanggap marami mga bulaang propeta na naririnig natin. Yung isa sa Bible study, akala natin ay talagang guided siya with the Holy Spirit. No, yung madami nag-iimbita na mag-Bible studies na ganon, yung mga grupo, mga organizations, may mga nakalagay pa ng mga mission center. Ito na iba palang klase yung mission na yun. Yung tipong magliligaw sa'yo sa kabanalan, tipong magliligaw sa'yo na, yun nga, mga Bible verses na babasa mo pero behind pala niyan ay hindi pala maganda ang maganda yung dinadala ng organization or simbahan or belief or religion. So yun yung mga nangyayari ngayon. Madaming nag-iimbita ng Bible study. Now, sabihin ko sa inyo guys, diba yung may fly to Korea, free lang yung mga ganon. Diba yung free study daw in Korea, free Bible study ba yun? Ang tawag doon. Tinatry ko, pinapasmakin para gusto ko mag-obserbahan ng pinagsasabi nila. So, the moment na pumasok na ako doon, na naririnig ko yung nagsasalita, mararamdaman mo talaga ng presence ni Lord Jesus Christ. Pero magaling siyang magsalita, magaling siyang mag-explain. Pero makakaramdam ka na kung talagang may Holy Spirit ka at may gift of discernment ka, mararamdaman mo, makikilala mo, na ang nagsasalita ay nag-aaral lang ng Bible at hindi siya ginagabayan, hindi siya sinasamahan. Ibang-iba talaga andyan yung power ni Lord pag nagsalita kasi nagre-release ng napakagandang presence ng Panginoon Jesus Christ. Mararamdaman mo yung presence ng Panginoon, magaan, gano'n. So nung narinig ko na guys, pati yung sa prayer, hindi ko pinakinggan yung prayer. Hindi ko pinakinggan yung nagdasal. Bagkus nire-review ko. Kasi nga, parang dinadasalan na din ako noon. Di ba? Parang ganun. Na nagdadasal. Pag nakakarinig ka ng may nagdasal, ganun. Naririnig mo sa tenga mo yun. Siyempre, papasok yun sa loob ng katawan mo. In that prayer na yun. Kaya ang ginagawa ko, nire-review ko siya. Hindi ko pinapakinggan yung prayer. So, after nung mag-pray nung babae, inano ko na, nilakasan ko na yung volume. Tapos, yun nga, nagsasalita na sila, ano ba daw ang templo, ganun.
yung may nagsabi doon na templo niya ay templo ni Lord ang puso niya. Tapos may nagsabi naman na templo ni Lord ay yung buong katawan natin, ganon. So madami silang mga, yun nga, nag-explain din sila. Okay din naman yung explanation nila. Pero yun nga, no, andun yung mga pastors, andun nga yung mga pastor, guys. Andun yung mga parang may katungkulan sa simbahan. So, umabot ng mga 90 plus yung mga nag-attend ng Bible study na yun. First Bible study kagabing yun. Mga 9 p.m. ata yun. So, yung first class nila ay 7 p.m. So, inatinan ko is 9 p.m. So yun nga, nakaramdam ako na parang tinutusok ko yung katawan ko. So ano ba ito? Sabi ko parang iba yung presence. Pero magaling siyang mag-explain. Magaling siyang yung mga Bible verses na yung pinaano niya, sinasabi. Binibigay, pwede kang gumamit ng kahit anong version ng Bible. It doesn't matter sa kanila. Wala silang specific na Bible version na kung anong nagagamitin. Whereas sa atin, guys, ang pinagamit talaga natin, no, yung magandang balita. Pero yun nga, mas prefer natin ang Deuterocanon, yung mas kompletong Bible, kompletong books. So yun yung mga nangyayari na hindi lahat ng nagba-Bible studies, hindi lahat ng nag-iinganyo ng Bible studies ay talagang ginagabayan ng Lord Jesus Christ. Most of them are guided with Satan, and most of them ay, yun nga, filled with Satan's wisdom. Hindi wisdom galing kay Lord Jesus Christ. Kaya talagang kapag alam mo na yung katotohanan, tapos may darating sa iyo ng mga kasi nga nag-Bible study sila, nagmamayabang sila sa kung ano nalalaman nila. Pero ikaw na madami kang alam, tahimik ka lang. So, nung nagsasalita sila, okay, pag tinatawag yung sabi nung host na, okay, tawagin ko na lang yung pangalan. Tapos tinatawag yung mga pangalan ng mga matatanda. So yung mga tinawag sila, nagsalita sila, gano'n. Kasi nga, mga pastor daw sila, yung may ano doon, no? Sinasabi talaga nila pastor sila, evangelist sila, or may katungkulan sila sa church. Tapos sabi ko, pag tawagin ako, syempre, magsasalita ako. Pero pag hindi ako tawagin, syempre, remain silent. Gano'n. Mga ganun. So, huwag kayong mababagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga usap-usapan tungkol sa digmaan. Bakit ka nga ba mababagabag kung alam mo na ang maaaring mangyari sa hinaharap? Kung alam mo na may Diyos ka, so hindi mo na kailangan pang mabagabag sa kung anong maaaring mangyari. Kasi nga, the Lord will pave the way for you. Nangunguna na si Lord sa bagay na yan. So, hindi mo na kailangan problemahin. Alam mo na, ang dapat mo lang gawin ay magtiwala. Kaya yung iba na walang Diyos, katulad na lang sa, yung mga groups yung mga grupo nga, na lagi lang pinag-uusapan yung mga events, yung mga pangyayari sa mundo. Pero hindi man lang nila napag-usapan kung paano nila mapaghandaan ang pagbabalik ni Lord Jesus Christ. Dahil sa pagbabalik ni Lord kaya nagkakaroon ng ganyang events. So doon pa sila mas naghanda sa events na yun kaysa sa pagbabalik ni Lord na yun ang nakakapag-cause ng mga pangyayari ngayon. So, minamadali ng events na yan ang pagbabalik din ng Lord Jesus Christ. Dahil sa nalaman ng mga kalaban natin, kaaway natin na konti na lang yung oras sila at pabalik na talaga sa Lord, kaya mas pinilitan nila yung pagdi-deceive. Mas madaming nagsilitawan ng mga false teachers, prophets, etc. So yun nga, guys, mga false na mga nagpa-Bible studies, may mga unvaccinated pero hindi naman guided with the Lord Jesus Christ. Sabihin nila na ano yan, 666 ang vaccine, pero iba na may mga turo nila. Kaya hindi pa din sila 100% ligtas o may 100% na relationship kay Lord Jesus Christ. Kapagkat maglalaban-laban ng mga bansa at ang mga kaharian, lilindol sa iba't ibang dako at magkakaroon ng mga tagutom. Ang mga ito ay pasimula pa lamang ng paghihirap na tulad ng nararanasan ng isang nanganganak. Bakit nga ba sinasabi na ni Lord Jesus Christ in advance sa mga bagay na ito? Guys, sinasabi ito ni Lord Jesus Christ para sa mga pinili niya, para sa kung sino makapagbasa at ini-apply ang salita na ito ay makapaghanda.
Hindi po ito para sa mga mangmang at gustong maging mangmang o pinipiling maging mangmang. Ito po ay para sa mga pinili lang ni Lord Jesus Christ, na pinili si Lord Jesus Christ din. Na pinili ni Lord Jesus Christ at pinili din si Lord Yeshua HaMashiach Jesus Christ. So gusto ni Lord na maghanda dahil dito makikita kung ano talagang kaibahan nang may alam ka tungkol sa Diyos at at paghahanda mo para sa Diyos, at yung wala kang alam at hindi ka naghahanda. Mag-ingat kayo sapagkat kayo'y darapin at isasakdal sa mga kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Hahagupitin sa mga sinagoga at nadadalhin kayo sa mga gobernador at mga hari ng dahil sa inyong pagsunod sa akin. So dahil sa ating pagsunod, sari-sari mga pasaring o mga salitang hindi na maganda na natatanggap natin kahit during evangelism. Ngunit kailangan munang maipangaral sa lahat ng bansa ang magandang balita. Kapag kayo'y dinakip nila at nilitis, huwag kayong mabahala kung ano ang sasabihin ninyo. Diba? Yung mga panakot na nadadakpin ka, huhulihin ka ng mga pulis, kukulong ka dahil ganito, ganyan, bawal. Pero yun nga, sinasabi na ni Lord Jesus Christ na huwag mabagabag o huwag matakot, no? Kasi nga ganun talaga, kung si Lord Jesus Christ dinakip, si Lord ay pinasan ang krus ng ating mga pinasan niya yung krus, yung mga kasalanan natin. Ganun din ang gagawin ng mga mananampalataya sa Diyos. At yun nga din ang mangyayari sa atin, no? Uusigin ka na talaga, pagtatawanan ka sa pag-evangelize, lalong-lalo na hindi lahat ng tao ay may Holy Spirit ni Lord. Yun nga, mayroon talaga yung mga kontrabido. Kaya nga, sa palabas nga, palaging kung may bida, palaging may kontrabida. So, ganun din po sa ating buhay Kristiyano. Madami ding palagi naghahadlang sa mga gawain ng Panginoon Jesus Christ, kaya tayo inaatake. Inaatake yung mga gawain natin para kay Lord. At mismo pang kahit ka-believers natin, aatakihin, gagamitin ng kaawayan para lang atakihin tayo. Kapag kayo dinakip nila at nilitis, yun nga, huwag kayong mabahala kung ano ang sasabihin ninyo. Kapag ikaw ay dinakip, dinala ka na sa hukuman, ibig sabihin may gustong iligtas si Lord sa hukuman. Kapag ikaw'y dadalhin sa kulungan, ibig sabihin ng Panginoon may gustong ipapaligtas sa iyo doon sa loob ng kulungan, o kahit sino pa dyan, o pwedeng pulis, yung mga ganon. So may purpose ang lahat. Sa oras na yun, sabihin ninyo ang mga salitang ibibigay sa inyo, kapagkat hindi kayo ang magsasalita. Kasi nga walang bagay na hindi mangyayari kung walang pahintulot sa Diyos, kundi ang Espiritu Santo na. Kaya hindi natin alintana kung anong maaaring mangyari. Kung talaga nagtiwala ka sa Diyos, hindi mo na alintana. Bahala. Ganun lang sabihin, bahala na si Lord. Ibig sabihin, binibigay mo na ang lahat ni Lord Jesus Christ at hindi mo na katawan yan, hindi mo na pag-aari, hindi ka na nag-set ng goal sa iyong sarili dahil hindi mo naman pag-aari na ang iyong sarili. Pag-aari na ito ng Panginoon Jesus Christ. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang sariling kapatid upang ipapatay. Yun yung gagawin ng ating mga kasamahan din sa simbahan, family natin, yung mga kakilala natin, na sila pa yung mismo ipagkakanulo, no? Tayo ng ating mga mahal sa buhay, mga kakilala, yun yung pinakamasakit. Kasi si Lord Jesus Christ, guys, no, kahit kapatid niya, no, ayaw sa kanya, no, ginagasip siya, sinisiraan siya, sinasabihan siyang baliw. Sarili niya yung kadugo niya sa pagiging tao, o kapatid niya sa pagiging tao. Ang pinakamasakit pa doon ay kung ka-believer mo, tapos sabay kayo nag-serve kay Lord Jesus Christ, sabay kayo gumagawa ng mga bagay na nakakalugod kay Lord, tas siya din pala yung makakapanakit sa'yo. Mananakit ang damdamin mo. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak, at lalabanan naman ng mga anak ang kanilang mga magulang, at ipapapatay ang mga ito. Kapuputan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin, ngunit ang manatiling matatag hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Ang nangyayari kay Lord Jesus Christ, even to the very end, na pinakita ni Lord yung victory, na alam niya yung suffering niya, nakakala ng mga tao masyado na siya nakakaawa. Pinagtatawanan siya dahil yun nga,
nagpe-preach siya na may power, pero hindi niya mailigtas yung sarili niya. Nag-heal siya ng mga may sakit, pero no, ang tinitingnan lang talaga na tao yung mga physical na mga ginagawa o nangyayari. Hindi nila tinitingnan yung sa likod nito. So pinagtatawanan nila si Lord kasi nga nakakagawa ng mga ganung klaseng milagro, pero hindi man lang daw niya kayang iligtas ang kanyang sarili. Hindi nila alam, guys, na yung pinagtatawanan nila na ay magkakaroon ng napakalaking impact sa spiritual life nila. Yung kamatayan ng Panginoon Jesus Christ, kahit unbelievers pa sila. At yun nga, na makakaramdam talaga sila ng sobrang hiya dahil yung pinagtatawanan nilang nagpakamatay, nag-suffer, ayun pala yung magliligtas. Buhay pa yung nagliligtas at buhay pa din sila, pero nililigtas na sila nang hindi nila namamalayan. Pansin ba ninyo yung kapangyarihan ng Panginoon Jesus Christ really move in mysterious ways or working secretly in mysterious way, yung kapangyarihan ng Lord Jesus Christ. At yun nga, pinagtatawanan, no, yung mga suffering natin, akala natin, ano ba to? Bakit naghihirap na tayo? Pinapabayaan na pa tayo ng Diyos? Hindi natin alam. No, it's victory in disguise. You are being victorious in disguise sa suffering na yan. Kasi nga, nagsisuffer ang flesh mo para sa kaluwalhatian ng kaluluwa mo. Nagsisuffer ang flesh mo, tinetest ang flesh mo, yun nga, para sa kaluwalhatian ng kaluluwa mo. At ibang-iba talaga si Lord, the way si Lord mag-move kaysa kay Satan. Si Satan ay literal. Literal siya, sa pandilin lang, sa lahat ng kanyang ginagawa. Kasi Lord naman ay pasimple. Simple lang si Lord, pero no, napaka ganda ng kanyang mga gawa. At yun nga, kapupuutan kayo ng lahat ng dahil sa pagsunod sa akin. Ngunit ang manatiling matatag hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Ibig sabihin, kahit grabe yung mga atake nangyari sa iyo, sa buhay mo, mga trials, no, kahit yung mga sakit na nararamdaman mo, mga problema, ay kapag hindi mo iniwan si Lord, nagstay ka pa din kay Lord Jesus Christ, ay talagang maliligtas. Di ba yung sinabi dito na kung matatag hanggang sa wakas, hindi mo siya iiwan. Yan sabi na ni Lord, siya yung vine, tapos tayo mga sanga, di ba? Apart sa kay Lord Jesus Christ, wala tayong magawa kung wala siya. At yun nga, ang kasuklab-suklab na kalapastanganan. Kapag nakita na ninyo ang kasuklab-suklab na kalapastanganan na nasa dakong di dapat kalagyan, unawain ito ng nagbabasa. Ang mga nasa Judea ay dapat nang tumakas. At yung pinag-usapan natin tungkol sa rapture. Pag nakita na ninyo ang kasuklam-suklam na kalapastanganan na nasa dakong di dapat kalagyan, di ba? Ang mga nasa Judea ay dapat nang tumakas papuntang kabundukan. Ang mga nasa bubungan ay huwag nang mag-aaksaya ng panahon na kumuha pa ng kahit ano sa loob ng bahay. Rapture po ito. Pag nakita na natin na alam na, pero pinakita na talaga sa atin ni Lord Jesus Christ yung mga kasuklam-suklam na ginagawa ng yung mga Israelita, yung mga Hudiyo ngayon, diba, yung ginagawa ng mga tao, kahit yung simbahan hindi na siya banal, yung mga kinoconsider na banal, wala na. At yun nga, kahit sa panahon din ng mga apostoles noon, nagkawatak-watak din talaga sila, guys. Hindi sila yung tipong nagstay talaga, no? Palipat-lipat po sila. Yun. Sa mga araw na yun, kawawang mga nagdadalang tao at mga nagpapasuso. Kasi nga, guys, it will be a great suffering. Diba? Great tribulation. Ito yung panahon na hindi na kailangan talaga, parang hindi na maganda talaga na magbuntis pa. Pero kapag kalooban ng Lord, no, poprotektahan ka naman. Kung may Lord Jesus Christ ka, hindi mo dapat na hindi mapagkabag o mag-worry. Yeah.
Ipanalangin ninyong huwag mangyari mga ito sa panahon ng taglamig, sapagkat sa mga araw na iyon ang mga tao ay magdaranas ng matinding kapighatian na hindi pa nararanasan mula ng likhain ng Diyos ang sanlibutan. Sinasabi dito, ipanalangin ninyong huwag mangyari yung mga ito sa panahon ng taglamig. Kung titingnan natin ngayon sa panahon natin ngayon, guys, no, hindi literal na taglamig na snow, ilagay natin sa spiritual na bagay. Isipin natin sa spiritual na bagay. Ito yung panahon na taglamig para sa yung mga tao na lalamig ang kanilang pagmamahal sa Diyos ngayon. Kaya napupunta na sila sa klase-klaseng mga krimen o gumagawa ng klase-klaseng krimen. At yun nga guys, yun ang panahon ng taglamig na mas dumami pa o mas grabe yung kasamaan na nangyayari ngayon. At kung sa literal naman, siguro kung mangyayari ito sa tag-ulan, sobrang yung taglamig, yung snow, tapos mangyayari ang kaguluhan na to guys. Syempre, di ka mamamatay sa mga atake ng kaaway, mamamatay ka sa sobrang lamig. Kasi nga, tapos masyadong mahirap ito para sa mga may mga sanggol. Mahirap ito para sa mga taong may sakit, mga taong walang Diyos. Pero kung may Diyos ka, wala ka na, hindi mo na alintana, hindi mo na kailangan pang mag-worry, hindi mo na kailangan pang mag-isip, ang tawag nun, yung isipin pa yung mga material na mga bagay. Kundi magtiwala na lang kay Lord Jesus Christ. Parang inialay mo na, parang ganon. Sapagkat sa mga araw na iyon, yun nga, mga tayo magdaranas ng matinding kapighatian kapag naiwan ng rapture, na hindi pa nararanasan mula ng likhain ng Diyos ng sanlibutan. At hindi na muling mararanasan pa kahit kailan. At kung hindi pinaikli ng Panginoon ng mga araw na iyon, kung hindi na pinaikli ni Lord Jesus Christ, baka walang makasama sa rapture. Kaya talagang ang rapture ay ngayon na, hindi later. Walang sino mang makakaligtas, subalit alang-alang sa kanyang mga hinirang, pinaikli niya ang mga iyon. Yun nga, para kukunin ni Lord at para ma-experience din ang kaluwalhatian ng rapture. Kung may magsabi sa inyo, narito ang Kristo o kaya'y naroon siya, huwag kayong maniniwala. Pag may magsabi sa inyo na nanaginip ako, nakarating ako ng langit, blah blah blah, discern first. Kung may magsasabi sa iyo, ay kinausap ako ng Lord Jesus kasi narinig ko yung boses, blah blah blah, discern pa din. Discern pa din sa Lord Yeshua Mashiach. Ipa-discern kay Lord Jesus Christ, Yeshua Mashiach, yung mga nababasa, naririnig. Pero mas maganda na wag basta-bastang mag-rely sa mga ganong klaseng tao. Kahit sa akin guys, hindi ko sinasabing mag-rely kayo sa mga sinasabi kong gano'n. Kundi mag-rely sa salita ni Lord Jesus Christ. Dahil yun nga, guys, kung may gift man ako ng mga ganong klaseng spiritual gifts na yon, may makakapag-move man ako ng mountain, makakapagpatahimik man ako ng maingay, etc. Yung mga nakakagawa man ako ng mga milagro, mga ganon. Kung wala akong pagmamahal na mula kay Lord Jesus Christ, wala din kwenta ang mga bagay na yun. Kaya kailangan talaga na i-discern yung nagsasalita o nag-share sa'yo. Anong klaseng buhay meron ba siya? Anong klaseng ugali meron ba siya? Yung mga pananalita niya, galing ba yan sa Diyos, yung mga gano'n. Kahit pa yung testimony siya nakarating siya ng langit. Paano siya, yung mga turo niya, anong masasabi niya tungkol kay Lord Jesus Christ? Kasi minsan may 90% na totoo, tapos kalaunan malalaman mo pala, may 10% palang mali, ma-distort pala yung mensahe niya. O di twisted, o di kaya false. Or half truth pa din, kahit 90%, hindi 50%. 90% naririnig mo, tama, kahit yung ano niya, tapos yun. Pero may mga preachers at papakita sila mabait sila pag nagsalita, very gentle sila magsalita. Pero yun nga, kailangan pa ding i-discern at i-test the spirit. At yun nga, may iba na pag tinatanong mo sila, nagagalit sila. Pag sinasagot, halimbawa, madami silang tanong sa'yo, nagagalit, nagiging impatient sila. So hindi po ganun. Ang gusto ni Lord Jesus Christ, kung talagang kay Lord kasi servant ka ni Lord Jesus Christ, sasagutin talaga kung napapanahon na sagutin.
Ibig sabihin, pag panahon na nagtanong, sa panahon na yun, nagtanong yung tao na yun, panahon na din para sagutin mo siya. So, yan. Ano yung tawag na season by season ba yun? Basta season, yung mga ganun. Ano yun? Nakalimutan ko. So yun, kung may magsabi sa inyo na naroon, nagpakita siya ng mga milagro, ay may revival sa church namin, o may discern muna. Tingnan mo muna ano bang meron sa church na yan. Mag-search ka kasi may Google naman. O di kaya magtanong, especially kay Lord Jesus Christ. No? Mas preferred ko talaga na magtanong kay Lord Jesus Christ rather than to search. Mostly talaga hindi ako nagsisearch. Mostly tinatanong ko kay Lord Jesus Christ, Yeshua HaMashiach. Kasi pag tinanong mo, naka-address sa pangalan na ni Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ or Jesus Christ Yeshua HaMashiach, mga ganun, talagang sasagot yan sa Lord. Naka-address sa kanya eh. Di ba pag tinatanong mo yung tao, kahit malayo siya, tinatawag yung pangalan niya, lilingon talaga siya. Pero pag nagsasalita, walang address, walang specific na pangalan ng tao, then ang mangyayari din talaga, walang lilingon sa'yo, walang sasagot sa'yo. Sasabihin na, sino si ano? Kaya, I would prefer na magtanong talaga mismo kay Lord Jesus Christ, Yeshua HaMashiach. Hindi ko prefer ang preaching na based on research. Kasi ang salvation ay hindi based on research, but based on in the name of Jesus Christ, Yeshua Mashiach. Yeah. Pag nagsasalita ang tao na based on research, mararamdaman mo na hindi full blast yung Holy Spirit, o wala ka mararamdaman ng presence ng Holy Spirit dahil magaling lang siya magsalita pero hindi sinasamahan ng power ng Holy Spirit. Na kapag magaling ka lang magsalita at hindi ka sinamahan ng Holy Spirit, kasi may mga ganun, kahit si Satanas magaling siyang magsalita ng mga Bible verses, magaling siya, alam niyo yan, mga cover to cover pa, alam niya sa ito yung mga hidden information sa langit, nire-reveal nga niya sa tao, kaya mapapansin mo may mga magagaling very fluent mag-English, very fluent mag-Tagalog, iba pang lingwahe na yan. Kasi ang mga demons are linguistics din sila, linguistic. At yun nga, magagaling sila magsalita. Pero ang dun guys ay walang kasamang presence ng Lord Jesus Christ. Na ginagaya kahit yung salita ng Lord Jesus Christ at kahit yung tinig ni Lord ginagaya. But if you have the Lord Jesus Christ really from your heart, talagang every now and then, Lord Jesus Christ, the Lord, no? Hindi siya naging impatient sa Lord. Hindi siya naging impatient kapag paulit-ulit ka magtatanong. No, kahit sa tao na ginagabayan ni Lord, kapag talagang kay Lord siya, kahit ilang beses ka pa magtanong, hindi siya ma-impatient. Pwede niya sabihin lang na, parang natanong mo na yan sa akin, pero hindi siya nakakaramdam ng impatient. Kasi nga, guys, ang Holy Spirit ni Lord ay talagang walang boundaries. Knows no boundaries. The love of God and the presence of the Holy Spirit. Kaya kapag nag-preach na ang tao, kahit napakasimple lang yan, pinipreach niya, talagang pabuwasak yan sa batong puso ng tao. At yun nga. Pero kapag magaling ka lang, parang hanggang mapapansin mo talaga, magiging stock knowledge lang yung nalalaman o sinishare mo sa kanila. Kung ikaw ay magaling ka lang mag-preach pero hindi ka sinasama ng Holy Spirit. Lalong-lalo na kung if you lean on your own understanding. Kaya, yun nga, kung may magsabi sa inyo, narito ang Kristo, huwag kang may mga pupunta sa bahay na yung mga kung ano-ano mga religion na yan. So, I'd prefer na magbasa na lang salita ng Lord Jesus Christ. Ask the Lord, address the name Jesus Christ. No? Ulitin ko po, hindi po tayo based on church, but we are based in the name of Jesus Christ, our foundation. Hindi based on research ang foundation natin. Kaya, dahil sa mga research na yan, no, akala nila natagpuan na nila yung katotohanan sa pagre-research nila. Madami sila, yung mga ganun. Kaya naka-create sila ng Yahuwah,
No, Yahushua, nakaka-create sila. Pero sa atin, hindi ganun, guys. Ang ating foundation ay nasa pangalan na Yeshua, Yahweh Jesus Christ, na ni-reveal. No, hindi ka naghirap, hindi ka nagpagod na magsulat-sulat ng mahabang panahon, hindi ka napuyat sa kakasulat, kaka-research ng pangalan, ano ba talagang pangalan ng Panginoon, kundi binigay lang sa'yo. No, binigay lang sa'yo ng walang ka-effort, wala kang ginawa, ang binigay lang sa'yo. It means it is a gift from the Holy Spirit. Hindi mo pinaghirapan. Kaya talagang mga tao, pag nakikipag-usap ka, magmamayabang na yan sila. Hindi, kasi, yan, ito yung syllable, blah, blah, gaganunin ka na. Pero yun nga, sa atin ay hindi based sa mga ganoong bagay. Kasi standard yun ng tao, ang atin ay standard ng Panginoon. Heavenly standard sa atin, at under tayo sa laws ng heaven. Heavenly laws, bali. Yun. Kaya, mag-ingat kayo. Sinasabi ko na sa inyong lahat ng bagay bago pa man ito mangyari. Sinasabi na sa atin ni Lord na huwag kang mabagabag, huwag kang Pero pag nakita mo, ayan, nag-ano na sila, di ba? Diyan na, nagbumbahan na, nagmarcha na, blah, blah, blah. Yung mga ganun. Parang nag-worry ka. Minsan, nakakaramdaman ka na, makakasama kaya ako sa rapture? No, parang gano'n. Dahil nabagabag ka sa nakikita ng iyong mga mata. Nabagabag ka sa mga nangyayari sa iyong paligid. Kaya, binigyan na tayo ni Lord ng ng tip kung anong dapat nating gawin. Magtiwala lang. Kasi alam mo na, mangyayari yan. Pero, basta may Lord Jesus Christ ka, no? Yung relasyon mo ay buhay. Ang pagbabalik ng anak ng tao, yun nga, subalit sa mga araw na iyon, pagkatapos ng kapighatiang iyon, magdidilim ang araw. Yung grabe ng, yung great tribulation. At hindi magliliwanag ang buwan. So nakikita natin, madami nang nagbibigay na ng sign ang buwan, paulit-ulit. Diba, na nagiging red siya. May full moon na nagiging red, tas may partial pa, no? Partial moon. Ano ba yun? Basta yun. Half moon. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin at magugulo ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos makikita nila ang anak ng tao na nasa ulap. May dakilang kapangyarihan at karangalan. So, yun nga guys. That's a person si Lord. Dahil sa pagpapunta na si Lord Jesus Christ, so sa paparating na si Lord, very close, na yung events, mas lalo siyang binabadali ng kaawa yung mga pangyayari, yung pagdi-deceive, yung mga nangyayari, mga events no, yung mga sakuna, yung mga signs sa langit. Tapos pagkadating ng Panginoon Jesus Christ, ayun na, nagbibigay na ng sobrang napakalakas na lindol. Magpuputukan lahat ng bulkan sabay-sabay, tapos magkakaroon ng tsunami, magkakaroon ng, di ba, pagtaas ng level ng tubig, etc. Ganun ang dakilang kapangyarihan o dakilang araw ng Panginoon Jesus Christ. Pagdating sa dakilang araw na yan, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa 4 na sulok ng daigdig upang tipunin mga ito, mga hinirang ng Diyos. Bago pa man yan mag-landfall yung nuclear bomb, bigla ng rapture. Biglang ira-rapture na Lord Jesus Christ. Bakit ka ba sinasadya ng kaaway na magkakaroon ng war? Actually, ang kaaway din talaga, no? Ginagamit din yan sila ng Lord para maipakita din na talagang walang ibang mas mataas yung ayun nga, highest power, no, na walang ibang merong ganun kundi si Lord Jesus Christ lang. Kaya niya pag-awayin niya si Satanas, yung mga diablo na yan, kaya niyang mga pag-awayin yan sila. Pinapakita ni Lord na siya lang ang may pinakadakilang kapangyarihan. Kaya niyang burahin, inasnap na hindi na talaga mapupunta sa impyerno dahil wala na, hindi mo na makikita. Yun nga. Kaya sinasabihan ko sila dito kung natatakot sila kasi nga may aswang. Sabi ko, yan sila, kaya yan ni Lord Jesus Christ durugin. Isang finger lang yan ni Lord. Kapag may Lord Jesus Christ ka, kahit maglakad ka sa dilim, di mo alintana. Psalm 23, di ba?
Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Kahit parang ikakamatay mo yung paglakad sa dilim na yan, napakanaro, ang hirap, no? Nalakarin yung lugar na yan dahil may haharang sa'yo, madaming mga diablo, may mga kung ano-anong mga wild animals, pero yun, kay Lord Jesus Christ, taob silang lahat. Lahat sila is-submit sa pangalan na Yeshua HaMashiach Yahweh Jesus Christ. At yun nga, gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyari mga bagay na ito, malalaman ninyong malapit ng kanyang pagdating. Siya'y halos narito na. Nasa pinto na siya. So, tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago lumipas ang kasalukuyang salinlahi. Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailanman. Ibig sabihin, mananatili ang Diyos. Mawawala ang lupa, ang langit, pero mananatili ang Diyos. Ibig sabihin, kayang-kaya ni Lord burahin ang lahat, including Satan, na kinatatakutan ng mga tao, including sa lahat ng mga tao nagbigay ng pasakit. No? Kung titingnan mo sila, mukha silang astig, pero ang totoo talaga sobrang nakakaawa, hubot-hubad pa yan. Pero pag may Lord Jesus Christ ka, syempre nakasuot ka ng heavenly fine white fine linen, no, yung damit, no, di na kailangan plantsahin, water repellent, yung mga ganun. So, ngunit walang nakakaalam ng araw o oras na iyon, kahit ang mga anghel sa langit, o ang anak man, ang ama lamang ang nakakaalam na to. Pero sabihin ko na sa inyo, ni-reveal na ni Lord Jesus Christ na kahit ang mga anghel ready na sila. Alam na nila kung kailan sila darating. At ready na sila sa heavenly, no? Ang mga tao na lang. Pansin ba ninyo parang laging in-extend the Lord Jesus Christ kahit yung araw, oras, hindi taon ha, guys. Pwede ni Lord Jesus Christ gawin ngayon na, pero ine-extend niya every day, every second, every hour. Ine-extend ni Lord Jesus Christ kasi tinitingnan pa niya kung anong oras ba maghanda ang tao. No, ine-extend ni Lord Jesus Christ. Huwag tayong mabahala o maumay sa kakahintay kasi si Lord tinitingnan din niya kung anong yung ano natin, yung preparation din natin, yung level ng preparation ng tao. No, kasi kung si Lord Jesus Christ, anything pwedeng biglang darating si Lord. Pero tinitingnan na Lord yung level ng preparation ng tao. Prepare na ba talaga to? Di ba itong left behind? Pag bigla akong darating. Kaya wag tayong maumay. Bahala yun sila. Sige, mag-ano kayo dyan. Magbumbaan kayo, mag-anuhan kayo. Kasi hindi din naman tayo pababayaan na Lord. Sabi nga na Lord, di ba sa Psalm 91, 10,000 may fall at your side. 1,000 o kung ano man, ilan ba yan sila. Pero ikaw mananatili ka nakatayo. Ibig sabihin, wala pang pinapabayaan sa Lord Jesus Christ na taong nagtiwala sa Kanya. Yun nga, walang nakakaalam. Mag-iingat kayo at maging handa dahil hindi ninyo alam kung kailan ito mangyayari. Ito yung sinasabi ni Lord, no? Talagang, sige, extend muna natin ng segundo, oras, day, sige. Kasi nga yung level ng preparation, very slow ang tao. Kasi nga, we're living in the flesh. Kaya yung tao. Pero pag halimbawa, nasa kabilang, na tayo, buhay, napakabilis. Parang mabilis siya, guys, no? Basta ay hindi siguro mabilis, pero iba yung takbo ng oras doon. Iba yung takbo ng panahon doon kaysa sa panahon natin. So, ang katulad nito, isang pamamahala ng kanyang mga alipin. Binigyan niya ang bawat isa ng kanya-kanyang gawain. Katulad na lang yan, guys. Kung ikaw ay isang leader ng church, binigyan ka ni Lord ng right. Bibigyan kita ng right. Ikaw tayo ng church, ikaw mamamalakad, bibigyan kita ng right magpaalis din ng mga members. Bibigyan din kita ng right na ganito, ganyan. Bibigyan din kita ng gifts, tapos tinitingnan ka na ng Lord, paano mo ginagawa mga bagay na ginagamit mo ba sa tamang mga rights na binibigay ko sa'yo. So ito na yung sinasabi dito. Iniwan niya ang kanyang tahanan sa pamamahala ng kanyang mga alipin. Binigyan niya ang bawat isa ng kanya-kanyang gawain. Binigyan ka ng rights. Pero parang abusado ka sa rights. So yun. At inutusan niya ang tanod na magbantay. Sinong tanod? Anghel. Gayon din
naman, magbantay kayong lagi dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang Panginoon ng sambahayan. So yun nga guys, binibigyan ka ng right, pero wag mong abusuhin ng right. Just because binigyan ka ng right ng Panginoon, gagamitin mo na lang ito sa iyong sariling kapakanan o sa kung ano na lang gusto mo, sa tingin mo ay tama ka. So minsan ba, yung mga ganyang bagay guys, na binibigyan tayo ng rights, binibigyan tayo ng gift na parang pinapalaki natin ang ating ulo at hindi pinapalaki ang kapangyarihan ng Diyos sa puso dapat ng tao o sa mga nasasakupan natin. Paano mo ba ginagamit yung mga rights o talent na yung binigay sa iyo ng Panginoon Jesus Christ? Marunong ka ba talaga magdala ng tao? Marunong ka ba? Ano yung sinasabi na kung kailangan na magpalayas, kung ang Diyos nga guys, no? Na puno ng kapangyarihan na may-ari ng lahat ng rights na yan, yung mga gifts na yan, no? Hindi nga madaling magalit. Sino ka ba sa palagay mo na servant ka lang? Di ba? Yun yung ano dito ni Lord Jesus Christ. Kasi parating sa tao, sino ka ba? Bakit ganun ka na lang kadaling manakit ng kapwa mo, magbitaw ng salita o magpalayas ng yung mga kasamahan? Di ba? O baka napuno na talaga ng bitterness ang puso mo. Kaya, mas gusto mo ikaw na magsulo. Gayon din naman, magbantay kayong lagi dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang Panginoon ng sambahayan. So magbantay lagi sa pananalita, magbantay ka na wala kang masasagasaang tao, wala kang masasaktan sa iyong gagawin mga desisyon. Doon ko naintindihan kay Lord Jesus Christ na kahit na Diyos siya, ay hindi niya sinasagasaan, guys, si Caesar. Guro, magbibigay pa ba kami ng ano kay Caesar? Di ba? Yung mga taktika ni Satan. Pero sinagot ng Panginoon ng wisdom. Doon ako natuto kay Lord Jesus Christ. Kapag may nagkutya sa'yo, sasagutin mo siya ng wisdom para hindi na siya makapag-refute. Hindi siya makapag-refute. Hindi niya ibabalik yung sinasabi mo. Hindi niya maibalik. Yun yung sinasabi din ni Lord na kapag nasa hukuman ka, huwag ka matatakot. Kasi talagang bibigyan ka na sasabihin ni Lord na hindi makakapag-refute ang taong kinakausap mo o sinasabihan. Ganun ang kapangyarihan ni Lord. Pagtagapagmana ka ni Lord ng kanyang kalwalatian at kapangyarihan. Ito'y maaari sa takip silim, sa hating gabi, sa madaling araw, o kaya sa umaga. So, mas pinaklear pa yung pagkasabi na maghanda ka sa pagdating kasi hindi alam kung kailan siya darating. So talagang na iniisa-isa pa. Siguro baka takip silim sa hating gabi, sa madaling araw, o kaya sa umaga. Talagang mas yung pinalinaw pa. Yung talagang in example pa, baka sa umaga, sa takip silim, etc. Baka siya'y biglang dumating at maratnan kayong natutulog sa spiritual, natutulog na may unforgiveness, pinapatulog ka ng unforgiveness ng kaaway, pinapatulog ka ng anger, pinapatulog ka ng hatred, pinapatulog. Yun yung mga demonic spirit na nagpapatulog sa spiritual life ng Christian o ng tao. Nakala nila Christian pa sila pero may inaalagaan na pala silang nagpapatulog sa kanila, no? Ayun, baka siya'y biglang dumating at maratnan kayo natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat. Maging handa kayo. So ngayon nga guys, nire-remind tayo ni Lord, pinapaalalahanan tayo ni Lord sa kung anong maaring mangyari ngayon. At yun, maging handa